Yo, what's up mga tol? Kamusta? Kamusta? At welcome sa panibagong video ng Anak ng Inay. So, ngayong araw lang ito pag-usapan natin ang isang mahalagang bahagi ng pag-aalaga ng kambing. At syempre, iyon na yung paggawa ng maayos at tamang bahay ng kambing. Well, maraming tao nga ang nag-aalaga ngayon ng kambing dahil ito ay madaling alagaan. Hindi gaanong magastos at maaari itong maging magandang pagkakitaan. Ngunit para maging matagumpay ang pag-aalaga natin ng kambing mga tol, mahalagang bigyan sila ng maayos at malinis at ligtas na tirahan. So, bakit nga ba? Bakit nga ba mahalaga ang bahay ng kambing? Ang kambing kasi mga tol ay sensitibo, lalo na sa sobrang ulan, yan, tsaka sa basang kapaligiran. Kapag sila ay laging nababasa o nalalamigan, maaari silang magkasakit tulad ng ubo at sipon. Kaya napakahalaga ng isang maayos na bahay ng kambing upang siyempre maprotektahan sila laban sa ulan at sa init ng araw. Mas maganda din na ang bahay ng kambing ay may sapat na daloy ng hangin sa paligid upang mapanatiling presko ang loob ng kulungan. Pagdating naman sa disenyo ng bahay ng kambing, kadalasan ang bahay ng kambing ay ginagawa na nakataas mula sa lupa. Ang taas nito ay maaaring 1 metro mula sa lupa. And ang ganitong disenyo ay nakakatulong upang madaling malinis ang dumi ng kambing at maiwasan ng basa na sahig mga tol. And kapag tuyo nga yung sahig, mas malusog ang mga kambing. Ang sahig naman ay karaniwang gawa sa kahoy o kawayan na may kaunting pagitan sa bawat piraso. And ang pagitan na ito ay nagbibigay daan upang mahulog ang dumi ng kambing sa ilalim ng kulungan. Sa ganitong paraan, mas madaling linisin at malinis ang kapaligiran ng mga alagang kambing. Pagdating naman sa sukat ng bahay ng kambing, ang bawat kambing ay nangangailangan ng sapat na espasyo upang makagalaw sila ng maayos. And yung bubong, syempre dapat matibay at hindi tumutulo. Maaari itong gawa sa yero, sa nipa, o anumang materyales na kayang protektahan ng kambing laban sa ulan at init ng araw. Mahalaga rin na may sapat na lilim ang kulungan upang hindi mainitan ng mga kambing, lalo na sa tanghaling tamat mga tol. Sa kabuuan ng paggawa ng mga na bahay ng kambing ay hindi lamang tungkol sa pagtatayo ng simpleng kulungan. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng ligtas at malinis at komportableng tirahan para sa ating mga alagang kambing. Kapag maayos yung kanilang tirahan, syempre, mas nagiging malusog sila, mas mabilis lumaki at mas nagiging matagumpay ang ating pag-aalaga. So, sa huli, tanda natin na mabuting pag-aalaga sa hayop ay nagsisimula sa pagbibigay sa kanila ng tamang tirahan at pag-aalaga. Pero teka, magkano nga bang nagastos ko sa paggawa ng bahay ng kambing? Halika, tingnan natin mga tol. Bali, yung pinagawa nating bahay ng kambing mga tol, ang sukat nyo ay 18 feet by 10 feet. And syempre, yung tayo natin yon, hindi naman natin kayang biglain yung budget para sa bahay ng kambing. Pero ipapakita ko sa inyo kung gaano nga ba or ano yung mga nagastos natin sa paggawa ng bahay ng kambing. So, unahin natin yung sa pinakahaligi. Bali ang ginawa namin doon, bumili kami ng tubo, yung PVC pipe na kulay orange. So, size yata nun 5 or 6 if I'm not mistaken. And yung sa tubo mga tol, 3 piraso yung bilhin natin. So, bali 1.6 yung isa. 1.6 yung isa nun. So, depende siguro sa kung saan kayo bibili. Kung siguro mas mura sa inyo. Pero around sa ganong presyo. So, 1.6 yung isa nun mga tol. Bali, 4.8 sa tubo pa lang. Yung sa kulay orange. Tapos, yung yero natin, bumili tayo ng 8 pirasong yero. 600 yung isa. So, 4,800 din yan mga tol. Good lumber. Actually, yung good lumber natin, yung pagpapatistes. Yung nagpatistis nga tayo ng Gemelina, isang puno ng Gemelina. So, bali, ang labanan doon is 550 per karga ng power saw. And nakapitong karga ng power saw para matapos yung
um, Gemelina. So, nasa 3,850 yon. Pagdating naman sa Coco Lumber, total natin na gastos sa Coco Lumber is sa 3,047. Kasi ano na yun, mga Coco Lumber na 2x2, tsaka ilan bang 2x4, parang dalawa lang. Dalawang 2x4 lang yata yung nabili natin na Coco Lumber. Kasi nga, ang nangyari doon mga tol, bumili muna tayo ng Coco Lumber bago natin naisipan magpa-tistis ng kahoy. So medyo nagdoble, pero okay lang. Ganun talaga. Hindi agad natin naisip na magpatistis ng puno eh. Para natin makakamura tayo sa pagbili sa Coco Lumber. Yung pala, almost same lang din. And kung nalaman agad natin, di sana lahat na lang nagpatistis na lang tayo ng Gemelina. Well, moving forward, so yun nga. Pagdating naman sa pansahig, ang ginawa natin, Paluchina. Paluchina na yung ginawa natin. So, bali nakarami rin tayo. Naka 27 bundles tayo ng Paluchina. Magkaiba ang presyo. Yung unang order natin, 350 per bundles. Tapos, yung padalwa, 10 bundle. Unang order natin, 11 bundles, 350 ang isang bundle. So, nasa 3,850. And tapos, yung padalawang order, 10 bundles, that's 340 each. So, that's 3,400. And last, order pa tayo ng 6 bundles. And nasa 340 ulit. So, that's 2,040. And yung labor, yung unang labor natin, yung naggawa ng mga tobo ng poste, dalawa sila, 600 each. So, bali, isang araw lang yun, ay tayo agad yung poste. So, 1, 2. Tapos, yung huli, yung labor ng huli is 700 per day. 4 days. 4 days in total bago natapos yung bahay ng kambing. So, yun yung nagastos natin. Wala pa dyan yung mga maliliit na bagay, tornilyo, yung pako, merienda. So, wala pa yun. In total, gastos pala mga tol, it's 29,787. So, medyo laki-laki din. Laki-laki din pala yung nagastos natin sa pagpapagawa ng bahay ng kambing. Oh my God! Pero ano naman niya kasi, yung sa yero, may nag-sponsor ng yero natin. So, yung 4,800. So, may nag-sponsor niyan. Kaya medyo nakabawas-bawas din naman ng kaunti. So, yan. Kung balak nyo magpagawa ng bahay ng kambing, so yan yung total na nagastos. And actually, siguro, medyo mas malaki pa siguro kung hindi kami gumawa ng ilang araw. Yung ilang araw kasi, gumawa rin kami dyan. Kaming magpipinsan. So, wala nang bayad yun. Wala nang bayad, libre. Tapos, merienda na lang. And, yan yung total na nagastos natin sa paggagawa ng bahay ng kambing. So, 29,787. Oh my God!